Week 1, we talk about fired up and fruitful. Week 2, we talk about masters of appearance. And on week 3, we are going to talk about on this subject, fire in my bones. Fire in my bones. Everybody say fire. Parang tunog power. Everybody say fire. Fire in my bones. Napansin po ba ninyo na yung mundong ginagalawan natin, we glorify hustle. We glorify business. Ang sukatan natin ng success o tagumpay, gaano ka ka-busy, gaano nakataas ang na-achieve mo sa buhay, gaano nakarami ang mga accomplishment mo, ang tropeyo, ang medalya na nakasabit sa mga wall ng ating bahay. Hindi naman po masama na tuparin natin at habulin natin ang mga pangarap natin. Hindi po masama na mag-set ka ng goal na pinagpe-pray mo sa Panginoon na yung goal na yon ma-reach mo. But sometimes, napansin niyo ho ba that in our pursuit to reach our dreams, and in our pursuit to reach our goal, something sacred is being pushed aside. Ulitin ko, sa paghahangad minsan natin na matupad po natin ang ating mga pangarap, at minsan sa paghahangad po natin na matupad po natin ang mga goal na sinet natin lalo nitong 2025, unfortunately, yung isang bagay na sacred ang atin pong isinasantabi. That we are too busy trying to accomplish the dreams and the goals that we have in our heart, but we have neglected the place of God in our life. And listen to me, church. Kapag po sa kakapurso natin ang ating pangarap, nakalimutan po natin ang lugar ng Diyos sa ating buhay, ang laging ending po niyan, frustration at disappointment. Okay, hindi yata masyado nag-guess ang katabi mo. Re-rephrase ko. Kapag po tayo, pinupurso natin ang ating mga pangarap, pinupurso natin ang ating mga goal na hindi po masama. Pero sa pagpupurso po natin ang pangarap natin, ito po ang nagiging cause po nito ay isinasantabi natin ang lugar ng Panginoon sa ating buhay, ang laging ending po niyan, disappointment and frustration. Mangyayari sa atin yung nangyari sa unang disciple. Naalala po ninyo yung first disciple, si Peter, saka si James? They are catching fish all night, but they caught nothing. Kung ipa-paraphrase ko sa 2025, ilang taong ka nagtrabaho, wala ka pa rin naiipon. Punong-puno ka ng kapaguran, you are trying to make it to the other side, but unfortunately, you cannot see any progress in your life. Huwag kayo maingay para lang to sa katabi mo. Yung bang kakapurso mo ng pangarap mo, kakapurso mo ng goal mo, hindi mo nare-realize, nagpe-pray ka na lang pag may problema. Hindi mo nare-realize na umaating ka na lang ng church kapag napapaalalahanan ka. Na naneneglect mo yung lugar ng Panginoon sa iyong buhay, na nagsisettle na yung katabi mo sa Christianity light. Ibig sabihin, nagsiserve na lang siya out of his leftover. Na nagbibigay na lang siya out of his excess. Na nag-i-involve na lang siya out of his spare time. Pero the moment na ma-realize mo na ang buhay mo ay worship mo sa Panginoon, magbabago takbo ng buhay mo. Because our life is our worship. That God, yes, can do miracles in our life. Yes, God can send ravens in the midst of drought. Kayang gumawa ng Diyos ng mga milagro sa ating buhay. God can do the spectacular, but He can be personal to you as well. Kaya niyang baguhin ang takbo ng ating buhay. At once na maranasan mo ang Panginoon sa iyong buhay, hindi po madideny ang mga manifestations at giftings na makikita mismo ng tao na nangyayari sa iyong buhay. For the past 2 weeks, mga kapatid, paulit-ulit ho sa ating nire-remind ng Panginoon na once na ikaw, naglaga ka ng buhay mo sa Panginoon at ang Diyos nanahan sa iyong buhay, hindi po pwedeng wala pong manifestation na mangyayari sa atin. Itong mga manifestation na ito, mga kapatid, kailangan natin kasi kapag wala itong fire na ito, wala itong manifestation na ito, yung pananampalataya natin mananatiling mahina, mananatiling dry at mananatiling powerless. Pero hindi lang natin gusto na magkaroon tayo ng fire. Ang gusto rin natin magkaroon tayo ng fruit. Yung katulad ng sinabi sa Galatians 5:22-23, yung fruit of the Holy Spirit. Na meron tayong love, may joy, may peace, may patience. Napansin niyo po ba yung katabi niyo? Gentle na, patient na, may self-control na. Bakit? Ito yung ipinapanalangin natin. Na Lord, hindi ko lang maranasan ang milagro, mabago din po ang aking buhay. Kasi pag nakita ng tao itong fruit na ito ay ebidensya na nag-work ka talaga sa aking buhay. Posible kasi na meron kang appearance of faith pero wala kang fruit. Posible kasi na you look healthy but you are not productive. That you got the fire but you don't have the fruit.
And what we've been praying for sa ating Panginoon, Lord, hayaan mo na ang bawat isa sa amin, hindi lang magkaroon ng wisdom, hindi lang magkaroon ng gift of prophecy, hindi lang magkaroon ng gift of interpreting tongues, kundi ang bawat isa sa amin, magmanifest po yung bunga na ito. Na kami mas maging mabait, mas pasensyoso, humaba itong pasensya na ito, at magkaroon po kami ng number 9. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo to, self-control. Amen, mga kapatid. However, hindi naman masamang magkaroon tayo ng fruit. Maganda nga, loving tayo eh. Maganda nga, patient tayo. Pero kung puro fruit pero walang fire, hindi po yan magtatagal. Bakit? Ang prutas, yung kabaitan, yung patience, yung self-control, gentleness, faithfulness, very visible yan. Pag nakita, uy, bumait siya oh, parang kumilos talaga Diyos sa kanyang buhay. Uy, ang haba ng pasensya niya ngayon ha, parang kumilos talaga ang Diyos sa kanyang buhay. Because the fruit is always visible. Pero ang fire, invisible. Pero essential. Kasi sa fire na yun, kumikilos ang Panginoon sa iyo in private. Through our Read Your Bible First Challenge. Sino sa inyo natapos nyo 21 days by the grace of God? Come on now! Lahat ng mga finisher ng Read Your Bible Challenge, ako grabe, transformative. Ako mismo, I've been a pastor of the church for 12 years, serving the Lord for 25 years, but that 21-day challenge of Read Your Bible, it transformed my life. Gawin na kaya natin 21 years. Wag na 21 days, ano? Bakit? Kasi napansin nyo, no? Kung imbis na gadget ang uunahin mong buksan ang salita ng ating Panginoon, talagang may dinedevelop ang Lord sa'yo. Pag nagbabasa ka ng Bible, sinasabi ng Lord, mayabang ka, baguhin mo. Sinasabi ng Lord, ang iksi ng pasensya mo, mabilis ka magalit, ayusin mo. Di ba? Nade-develop ka. You are growing in private. Pero hindi maganda na tayo ay growing lang in private. Kailangan, hindi ka lang growing in private, but burning in public. Maganda na yes, nag-grow ka. May nade-develop sa iyong puso, pero asan ang apoy? For the past 2 Sundays, ang lagi kong tanong, where is the fruit? Ngayon ang tanong natin, where is the fire? Where is the power? Nasaan ang authority? Nasaan ang anointing? Bakit? Kapag walang fire ang fruit, hindi po siya magtatagal. Pwedeng bumait ka nung na-encounter mo ang Panginoon. Umating ka ng divine encounter, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, nanginig ka. Oh, Lord, thank you. Magpapatawad na po ako. Magmamahal na po ako. Pero kung walang sustenance ng fire, panandalian lang yung fruit na yun. So, magandang may fruit, pero ang tanong, masusustain ba yung fruit? And the only way to sustain the fruit is through the fire, through the limit, through the wall. Joke lang. Okay? Let's open up our Bibles to 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Tahimik masyado itong service na to. Okay, 2 Timothy 3 verse 1 to 5. But mark this, everybody, there will be terrible times in the last days. Ito raw mangyayari sa mga huling araw. Pansinin nyo, nangyayari na ito ngayon. People will be lovers of themselves, aka selfie generation. Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents. Hello, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So imbis na Diyos ang minamahal, sarili ang minamahal. Imbis na Diyos ang minamahal, pera ang minamahal. Verse 5, having a form of godliness. Highlight that part. May form ng godliness, but you are denying its power. Amen? They can see it on the outside. Mukhang nagbabago, pero they do not recognize the power that sustains that fruit. Napakahalaga mo mga kapatid na ma-recognize natin today, na bago po matapos ang series natin today, na kapag nilagyan natin ng exclamation point, ang 3-week series that we have today, ma-realize po natin, magandang may fruit, pero kailangan natin ng fire. Na talagang idadaan ka ng Lord sa apoy para mag-apoy ka. Na yes, magandang mabait tayo, magandang humble tayo, but where is the power? Asan ang boldness natin? Kasi pag puro fruit na walang fire, stagnant ang ating Christianity. Lahat magiging routine. Lahat magiging mechanical. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Yung fruit, pansinin nyo, yung fruit of the Holy Spirit, character yan eh. May dinedevelop na character ang Panginoon sa iyo through the fruit. Pero, okay, let me rephrase. Yung fruit, ipinapakita nito yung character na ibibuild ng Lord sa iyo. Pero ang fire, ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Okay? Pansinin po ninyo, kapag nagkaroon ka ng gentleness, o faithfulness, o self-control,
Ibig sabihin lang yan, kumilos ang Diyos sa iyo. So, sa fruit, God works in you. Comprende? Okay, God works in you. Pero sa fire, hindi lang God works in you, God works through you. So, mabait ka, pero pag may power, yung mga nakapaligid sa iyo pwedeng ma-impluwensyahan. So, hindi na lang ikaw nakikinabang pagka-fruit. Sa fruit kasi usually tayo, no? Pero kapag ikaw ay may fire, aba, matindi to. Doon kasi sa fire, nakikita ng tao yung working ng Panginoon through you. It shows not just how good our God is, it shows how powerful our God is. Na yes, may love, may joy, may peace, pero may boldness ba to preach the gospel? May passion ba tayo kapag tayo nananalangin? Again, where is the power? Where is the anointing? Where is the authority? Where is the conviction? Because God is working and should be working not just in us, but through us. Amen? Pwedeng polite, pero powerless. Amen? Kaya naging busy na kasi tayo minsan, yung pagiging Kristiyano natin, pabaitan na lang eh. Maganda namang maging Kristiyano, o nga lang, baka masobrahan ka din. Sa bait, masira. Yung bait, nakatingga sa katabi mo, sira ng bait eh. No, pwede kang polite, pero powerless. Pwede kang respectable, pero hindi radical. Pwede tayong maging gentle, lalo ngayon, fruit of the Holy Spirit, kailangan maging gentle. Pwedeng gentle ka nga, talagang pag kinausap ka ngayon, kamusta ka sis? Napaka-gentle mo talaga no? Pwede kang gentle, pero wala kang hunger for God's Word. Wala kang hunger for the things of God. So, ibig sabihin, you have the credibility, pero walang boldness. Pwede kang kind, pero you are no longer burning. Diba? Ang sabi ng Galatians chapter 5, ang isa sa mga fruit ng Holy Spirit, maging patient. Talagang kitang-kita naman ang fruit sa'yo. Very patient ka. Na sa sobrang patient mo, sabi ng Lord, share the gospel. Lord, be patient. Sabi ng Lord, share the gospel. Lord, be patient. Take your, alam. Okay, Lord. Fruit of the Holy Spirit, remember, Lord? Diba? Pero iba ang patience sa passive. Hindi tayo tinuruan ng Lord maging passive. Pero ang fruit ng Holy Spirit, patience. Ang fruit ng Holy Spirit, self-control. Pero minsan, self-control nga, pero nasobrahan ka naman sa control. Pati sarili mo, pag naglilingkod, kinokontrol ko na po sarili ko, pastor. Hindi ka na nang tinuturo ng Panginoon sa atin. All of us as Christians should be ready, should be serving, should be mature, should be steady. Sino sa inyo, pakiramdam nyo, katabi nyo, ready lagi? Yung katabi nyo, naglilingkod sa ating Panginoon. Yung katabi ninyo, nagmamature. Yes, pero pwedeng walang fire. Amen? Nawala yung passion, nawala yung gana, at alam mong ikaw kinakausap ng Panginoon. Kasi for 30 years that you've been a Christian, amen, you've been a Christian for 30 years. You've been attending the church for 30 years. Pero you realize that everything is a routine. Everything is mechanical. You are attending the church but there's no excitement anymore. Alam mo na kung kailan tataas ang kamay mo, kailan bababa ang kamay mo, alam mo kung kailan tatayo, kung kailan uupo. Everything is scripted. Everything is mechanical. Nai-excite ka na lang after pero hindi ka excited before. Come on now. Na yung dating commitment mo for 30 years that you've been serving the Lord, ngayon you are struggling to commit yourself to attend all Sundays of the month. You know it. There's something wrong. May fruit. Kita ang pagbabago sa ating buhay pero walang fire sa ating buhay. Magandang may fire. Halimbawa, Sunday, kinanta natin, Yeshua, Lord. Talagang kumanta ka, naramdaman mo presensya ng Diyos. Tayo pa naman mga Kristyano, kilala tayo, nanginginig lagi tayo eh. Di ba? Pag worship, talagang nanginginig. But ang hirap naman patabaanin yung section na yun. Okay ba kayo dyan, guys? Part tayo dito, pamilya tayo. Di ba? Di ba? Yung parang nanginginig ka talaga, Lord, talaga ramdam na ramdam ko presensya mo. Tapos nakita ka ng kapatid mo, grabe kuya ko. Talagang naramdaman niya, kitang-kita talaga yung fire ng Panginoon sa kanyang buhay. Tama ba mga kapatid? Pero kung nanginig nga siya, pero pagdating ng bahay, sinisigawan niya naman yung buo niyang pamilya, may fire siya, wala siyang fruit. So hindi ka kapanipaniwala. Correct? Balik rin natin. May fruit ka naman, pero wala kang fire. No? Hindi. Okay. Nagbago ka nga, pero hindi ka na excited. So kapag puro ka fire, walang fruit, hindi ka kapanipaniwala. Pag puro ka naman fruit, walang fire, hindi ka na nagsasalita. Hindi mo na kinukwento testimony mo. You don't preach the gospel anymore. Why? Nagsettle ka na, baguhin ko na lang sarili ko. Pero tinawag ka ng Panginoon to preach the gospel. Mga kapatid, hindi ka lang anak ng Diyos, sundalo ka ng Diyos. At ang sundalo nakikipaglaban. Amen? We are meant to fight
for it. Hindi tayo tinawag ng Panginoon. The church is never established to pamper the saved. We are called to reach the lost. Yan ang pagtawag ng Panginoon. And minsan, naalala nyo, yung katabi nyo, nung talagang bagong Kristyano siya, nung naramdaman niya talaga yung fire, talagang on fire talaga. Naramdaman mo naman talagang pero alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng fire, kahit gaano kalakas ang fire, kung hindi mo isosustain, mamamatay. Amen ba mga kapatid? Naalala ko nung many years ago, nagpunta kami sa Zambales. Meron diyang isla, tawag Putiput eh. Yung Putiput na yan, noong unang panahon, Virgin Island pa yan. Ibig sabihin, walang kuryente, walang masyadong sari-sari store. Lakas ng loob namin kasi pag bata ka pa, malakas pa loob mo eh. Sabi ko, mag-overnight po kami dyan sa isla na yan. Kala naman namin, marami kaming kasama. No? At akala namin may sasama sa amin. Doon pala, ang kalakaran pala ni Ron, pag doon ka matutulog sa isla, iiwanan ka talaga nila doon sa isla. So wala kaming security, wala kahit ano, wala ring kuryente. At dahil walang kuryente, nung maghahapon na, sabi nila, sir, paano kayo magkakailaw? Ang paraan lang po para magkailaw kayo, kailangan mag-bonfire po kayo. Sabi namin, confident kami, wag ko kayo mag-alala, nanood po kami National Geographic. Marunong po kami lumikha ng apoy. Biruin mo, 3:00 pa lang, Brad, create na tayong bonfire. Di syempre, ginaya namin sa National Geographic. May 2 bato, kiniskis mo. 4:00 na, wala pa, Brad 4:30, ayaw pa rin. Namagana lang lahat. Sabi ng may alcohol ka dyan? Bigla na alcohol na. Lahat nilabas na. Hindi kami makapag-create ng apoy. Sa awa ng Diyos, di ko na alam kung paano nangyari. Nung magtatakip silim na, nagkaroon naman kami ng apoy. So di nakaupo na kami, nakapagpahinga na kami. Wala pa kaming 30 minutes, humihina na yung apoy. Ay naku, sabi ko, kailangan hindi lang siya umapoy, dapat may panggatong to. So maghiwa-hiwalay muna kayo. Di naghiwa-hiwalay kami, naghanap kami ng kahoy, naghanap kami ng mga basura, kasi kailangan mong gatungan yung apoy para manatili siyang nag-aapoy. Kasi kahit gano'n kalakas yung apoy, kung hindi ka maglalagay ng panggatong, mamamatay din siya. So ginawa namin, naghanap kami ng kahoy, nilagay namin siya. Naghanap kami ng ganito, nilagay namin. Kwentuhan na naman kami. Wala pa 30 minutes, naubos na naman. Muntik na namin maubos yung puno sa gubat. No, bakit? Kailangan kasi yung apoy, kahit gano'ng kalakas, sinusustain mo ng apoy. Kahit gano'n ka on fire nung na-experience mo ang ating Panginoon, kung hindi mo gagatungan yung apoy na binigay ng Diyos sa'yo, kahit mabait ka, kung walang apoy, mabait ka lang na Christian pero walang power. Naunawaan niyo mga kapatid? So ano ang mga panggatong namin? Pag nakita mo, naku, nanghihina na pananampalataya ko, attend ako ng Sunday service regularly. Yung growth track, tapusin ko nga itong growth track na to. Attend ako ng link up. Alam niyo kung bakit kailangan umattend ng link up? Kasi para mag-apoy ka, kailangan paligiran mo ang sarili mo ng mga on fire din na tao. Kasi kapag nakakita ka ng isang may apoy, nilagay mo rito, lalo kang magliliyab. Bakit? Surround yourself with people na on fire. Kung kasama mo, laging tubig. Mamamatay talaga yung apoy na yan, kahit gano'n ka kaningas. It's very important for us to fan the flame. Ano ang instruction ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 6? Ano sabi ni Apostle Paul kay Timothy? Everybody read. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you. Come on now. Sino sa inyo naniniwala yung katabi nyo gifted? Aba, ang dami naman talagang gifted. Ang dami naman po talagang talented. Pero let me tell you this. Our talent cannot change the lives of people. It cannot. People will be inspired by your talent. People will be motivated with your gift. But anointing is the way for them to be transformed. Amen? Halimbawa. Amen? Now, modesty aside, every single Sunday, every single day in fact, we've been receiving hundreds of testimonies of how the Lord has used this ministry to impact the lives of so many people. Ano ang common denominator na lagi namin naririnig? Alam niyo, Pastor, may isa kaming narinig during the preaching. May isa kaming narinig during the live stream na nung narinig namin yung salita na yon, it changed our lives forever. Grabe no? Isang sentence lang ang narinig niya, pero nabago ang kanyang buhay. Now, magiging tapat ako sa inyo. Ako po naniniwala, hindi kayang makapagpabago ng isang sentence. Hindi kayang makapagpabago niyan. Ang isang sentence, hindi niya kayang baguhin ang buhay ng tao unless yung sentence anointed. Correct? Kasi, halimbawa, I remember ako, laki po akong church.
laki akong simbahan. Mula bata pa lang ako, naglingkod. Maraming mga nandito ngayon mga kasamahan ko pa noong unang panahon. Talagang mula bata pa lang, Kristiyano na ako Pero yung matuturing ko talaga na nagkaroon ng pagbabago, radical change ang mindset ko at ang buhay ko, 2009. And I was a youth pastor back then, since 2004. Pero 2009 yung kinukonsider ko na nabago talaga ang buong buhay ko. Alam niyo kung paano nangyari? I was listening to a preaching. Hindi nga video audio lang. Nakikinig ako ng audio preaching at yung preacher na banggit niya lang, God's love is unconditional. Which by the way, one sentence, which by the way, mula bata pala ako naririnig ko na. Sunday school naririnig ko na. Sa Bible nababasa ko na. Pero anong meron sa araw na yon na nung narinig ko siya, parang lagi kong naririnig yung sentence pero nakapagpabago yung sentence na yun ng buhay ko. Bakit? Hindi ko sinasabing hindi anointed yun, pero naniniwala ako na yung sentence na narinig ko, yun ay inanoint ng Panginoon for such a time as this. And because I heard that one sentence, my life has changed forever. The way I speak, the way I preach, the way I live, the way I talk, lahat na bago, just by one sentence na nakikita nyo rin sa jeep. Nakikita nyo sa pader natin, pero hindi na babago buhay natin. Pero there is something about the anointing of God. Yung empowerment ng Lord. Kasi bakit? Nagsettle na kasi tayo. O yung Christian, improve mo naman buhay mo. Improve mo naman ang buhay mo. Improve. Maganda po ang improvement sa Christianity. Pero after ng improvement, dapat may empowerment. Hindi pwede puro improve lang tayo, puro improve, pero walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya wala nang gigil sa paglilingkod. Walang passion sa paglilingkod. Wala na tayong gana pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Taga-ibang church po pinag-uusapan natin ngayon. Kasi mga taga-Gia Kamanaba, perfect kayo On fire kayo Ano sabi ni Apostle Paul ulit? For this reason, I remind you to what? To fan the flame. Amen? The fan into flame, the gift of God. So lahat may gift, pero hindi ibig sabihin lahat on fire. You could be talented and gifted, but not on fire. Now, kung titignan niyo ang context ng 2 Timothy verse 1:16, kaya niya sinabi yung first part na for this reason, is simply like this. Si Apostle Paul is an ordinary man na ginamit ng Lord for extraordinary things in the kingdom of God. In fact, si Apostle Paul ang itinuturing na greatest church planter in history. He was able to travel 7,000 miles just to preach the gospel without an airplane. Walang bus, walang jeep, walang grab, walang in-drive. 7,000 miles. And in the span of 14 years, he was able to plant 13 churches. My goodness. In 14 years without social media, 14 years without church building, he was able to plant 14 churches in 13 years. Bakit? Nung sinunod niya ang ating Panginoon, naging klaro ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Pero totoo nga talaga, pag sumusunod ka sa Panginoon, hahantingin ka talaga ng challenges. Pag sumusunod ka sa ating Panginoon, hahantingin ka talaga ng discouragement. Ano nangyari kay Apostle Paul? Sumunod na nga sa Panginoon, nakulong pa. At nung nasa kulungan siya, he was alone, he felt abandoned, he was aging na, ang tanda na ni Apostle Paul at this point, nung sinusulat niya ang Timothy. In fact, kinukonsider ang 2 Timothy to be one of the last epistles that Apostle Paul wrote. Ibig sabihin, matanda na siya, malapit na siya sa kamatayan. So, ibig sabihin, kung ano man ang laman ng 2 Timothy, last words na yon ni Apostle Paul. Tignan nyo to, Sa last words ni Apostle Paul, nagsulat siya ng last words. Hindi niya sinulat, Lord, ba't naman ganito buhay ko? Ba't mo namang hinayaan akong nakulong? Naglingkod naman ako. Mahal naman kita, ba't nyo inaharayaan maghirap ako? Kasi kung ako yun, baka ganun sulat ko Because most of us, we are complaining about our circumstance. Pero tingnan mo si Apostle Paul, hindi niya sinusulat kung ano lagay niya. Nakakulong siya, he felt alone, no. Ang sinulat niya, ito ang tandaan ninyo. He is concerned about the church. Concerned siya sa estado ng pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya, for this reason, since alam kong mahirap ang pagiging Kristiyano, you will go through challenges and difficulty. Hey guys, I remind you to fan into flame. Ano ibig sabihin? Paypayan nyo yung apoy para lalong mag-alab. Kasi gifted ka, pero yung fire na meron, mamamatay yan pagka dumang ka sa challenges. Kasi yung focus mo, mapofocus na saan? Problema. Challenges. May stress ka. At kapag na-stress ka, doon ka na nakafocus sa kinaka-stressan mo. Lalo pag pera.
Alam nyo naman ang pera, ibang klase makapagpa-stress yan. Amen? Power? Okay? Di ba? Alam ni Apostle Paul, kaya sabi ni Apostle Paul, I remind you to fan into flame. Ibig sabihin, huwag nyo lang antayin kailan kaya mag-aapoy. Maging aggressive ka. You are a force. You should fight for your fire. Ipaglaban mo yung apoy na nilagay ng Panginoon sa iyo. Yes, magandang mabait tayo, but we are not just called to behave. We are called to advance the kingdom of God. Sundalo tayo Armed forces of the Lord. Hallelujah. Inarmahan, puwersa ng ating Panginoon. Tayong lahat ganun. Pasinin nyo, sa fruit, pag meron ka nung fruit of the Holy Spirit, lumalago ka? Yes. Nagmamature ka? Yes. Pero sa fire, ang nag-grow mission. Sa fire, ang nagbe-benefit yung kaharian ng Panginoon. Bakit? We keep on advancing the kingdom of God. Katulad ng ating Panginoong Jesus, mabait si Jesus, humble si Jesus. Amen. May pagpapakumbaba ang ating Panginoong Jesus. Pero kung kinakailangan na ibaliktad yung lamesa dun sa mga nagtitinda sa harapan ng templo, gagawin niya yan. Kasi on fire siya sa kanyang misyon. Alam niya ang hindi at yung dapat gawin. Kung kinakailangan i-convict niya ang mga Pharisees at sabihin niyang, you brood of vipers, you hypocrites. Come on. Kung mabait ako, hindi ko kaya sabihin yung ganun Hindi, si Jesus Christ, mabait din, pero kaya niyang sabihin, you brood of vipers, you hypocrite. Why? Passionate siya And the greatest demonstration of God's power is when Jesus Christ rose again from the grave. Then when Jesus rose again from that grave, it is a showcase of God's power. Why? Kapag on fire ka, unstoppable ka. Hindi ka talaga mapipigilan. Kahit may pagsubok, hindi ka mapipigilan. Amen? Bakit? Kasi seryoso ka sa pinapagawa ng Panginoon. Hallelujah. Okay. Ang apoy, pag tinanggal mo sa kandila, delikado. Sige po. 5 minutes. Okay. May hindi pa makageso. Yung apoy, pag tinanggal mo sa kandila, delikado. Kaya nga yung apoy, may lugar yan Fireplace. Di ba? Di tayo makarelate dito kasi sanay kami sa init dito, pastor Ayaw na namin ng mga fireplace niya. Pero di ba sa ibang bansa may tinatawag na fireplace? Kasi yung apoy, pag wala sa lugar, nakakasunog. Amen? So, yung apoy, pag tinanggal mo sa kandila, ano mangyayari? Delikado. Pero pag yung kandila walang apoy, walang silbi. Ano ibig sabihin mga kapatid? Magandang may fire, pero ilulugar mo rin But at the same time, pwedeng may gift ka, pwedeng may talent ka, pero wala kang fire. No wonder, you're burnt out. Stressed out. Wala kang gana sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Again, taga-ibang church po ito, hindi po kayo ito. Okay? Bakit? Kasi nandun yung gift, pero walang drive. Walang gana. Parang lagi kang hinahatak sa bitayan pag pupunta sa simbahan. Yung iba yon. Amen? Bakit? Pastor, mas priority ko ngayon ang pamilya ko. Dumadaan kami sa pagsubok. And all of this, masasabi ko, kung ako lang tatanungin nyo, valid naman Kasi mahirap naman talagang sumamba sa Panginoon pag wala ka ng pamasahe pa uwi. Mahirap talaga yun. Naranasan ko yan Mahirap siya. Pero, where will you put your focus on? Sa problema o sa solusyon? O suggestion ko, kay Lord kayo tumingin. Kasi, kapag on fire ka sa Panginoon, itetest si Satan gagawa ng paraan para hipan yan. Para diligan yan. Patayin yung apoy na yan. As soon as possible. Kasi alam ni Satan, pag on fire ka, unstoppable ka. So gagawin ni Satan na lahat para mamatay yung apoy. Unfortunately, marami sa atin patay na yung apoy. Naalala niyo si Moises, mga kapatid? Tahimik Amen? Naalala niyo po si Moises, nung tinawag siya ng Panginoon through burning bush, literal na apoy ito. Ang sabi ng scripture, habang naglalakad si Moses doon sa wilderness ng Midian, namangha siya. Sabi niya, grabe ito halaman, umaapoy, pero hindi nasusunog. Hindi nun Kasi yung halaman, umaapoy, hindi nasusunog. Milagro. Amen? Okay, hindi milagro na umaapoy yung halaman. Kaya ko rin yun Gusto mo, buong gubat po Silaban natin ang apoy yun Hindi milagro yun. Tama, ang milagro, hindi yung umaapoy yung halaman. Ano yung milagro? Ang milagro, umaapoy siya, pero hindi siya nasusunog. Amen? Yun yung milagro. At naniniwala ako, mga kapatid, importante to. Kaya sa lahat ng yung mga kinakasal ko, hindi nawawala to sa sa sinasabi ko during
the homily sana sabihin ko eh. During dun sa, iba yata yun. Hindi siya nawawala sa message ko pag nagkakasal ako, sa akin sinasabi ganito. Pansinin ninyo mga kapatid, pag ang magkasintahan, no, o ang mag-asawa, ilang buwan pa lang kasal, sweet na sweet. Walang nagtataka. Ba't ang sweet nyo? Walang nagtataka nun. Pagkabagong kasal kayo, nasa honeymoon stage, naiinis ka pa, ang sweet nyo naman. Bakit kayo na sweet? Hindi ka nagtataka. Normal yun eh. Normal sa nag-honeymoon ang sweet. Ang nakakapagtaka ganito, 35 years ng kasal, sweet pa rin. Yun yung parang namamangha ka, tinitignan mo. Grabe oh, dumaan na sa pagsubok, sweet pa rin. Dumaan sa apoy, pero hindi nasunog. Yun yung nakakapag... Kaya nung nakita ni Moses, teka lang, umaapoy, pero hindi nasusunog. Dumaan sa financial difficulty, nagsimba pa rin. Pinag-usapan na ng lahat, ginawa na ng kwento, nakangiti pa din. On fire pa rin siya. His back is against the wall, on fire pa rin siya. Grabe, alam ko kwento nito eh. Pero tingnan mo, ang tindi ng pinagdaanan sa buhay. On fire pa rin siya. Andun pa rin yung pangarap niya. Hindi pa rin nawawala yung drive niya. Hindi pa rin nawawala yun ang milagro. Yung dumaan ka na sa pagsubok, on fire ka pa din. Yung ginawa ni Satan ang lahat para pabagsakin ka, pero nanatili ka pa rin. Sabi nila, wala kang mararating, pero nagpatuloy ka at on fire ka pa rin. Hindi sila naniwala na kaya mo magsagumpay, pero by the grace of God, nakatayo ka pa rin. You are still standing. People are not listening to you, but you're still on fire. Nandun pa rin yung anointing, nandun pa rin yung drive, nandun pa rin yung passion, nandun pa rin yung gigil, yung bangis at kilabot ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Why? Ilaw tayo eh. Ang ilaw dapat nananatiling maliwanag yan. Dapat tayo bilang mga Kristiyano nananatiling nag-aapoy. Everybody say, alab. Put that in the chat. Kailangan mag-alab tayo eh. After all, as sabi sa Scripture, we are the salt and the light of this world. Habang padilim ng padilim ang sanglibutan, dapat ang simbahan paliwanag ng paliwanag. Amen? Ano sabi po ni Jesus Christ mismo? Matthew chapter 5 verse 13. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? 3 days ko nang pero-practice yan, di pa. Okay. One more time. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14. You are the light of the world. A town built on a hill that cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl, but instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house in the same way. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. What a beautiful verse from Jesus Christ Himself. Ano sabi ng Scripture? Mga kapatid, kayo ay asin ng sanlibutang ito. On the other hand, sabi niya, pero hindi lang kayo asin, kayo ay ilaw ng sanlibutan ito. So, ang asin dapat maalat. Ang ilaw dapat maliwanag. Pag yung asin lumiwanag, at yung ilaw umalat, yon malaking problema yon. Kasi sabi ng Scripture, if the salt loses its saltiness, ibig sabihin, kung ang asin tatabang, wala siyang halaga. Saan ba natin ginagamit ang asin? Nung unang panahon, wala pang refrigerator. So ginagamit nila yan to preserve yung mga meat para hindi mabulok. Naniniwala ko lahat ng Kristiyano, tayo ang ginagamit ng Lord na habang pabulok ng pabulok ang mundo, tayo ang gagamitin niya to preserve the truth of God's Word. Amen? So kailangan yung asin maalat pa rin. Tanungin mo katabi mo, may alat ka pa ba? Pastor, sa lahat ng pinagdaanan ko today, maasim na po. Asim na po. Asim kilig. Amen? But at the same time, sabi ng Scripture, you are the salt, but you are also what? The light of the world. Bakit? Ang lampara dapat maliwanag. So, ganun din yung same illustration. Yung lampara, pag wala siyang apoy, wala siyang halaga. Amen? So, dapat ang lampara, ang ilaw, nagliliwanag. At tingnan nyo ang ilaw, pag papatay-patay, masakit sa mata. Kaya pag may kasama ka, taga-ibang church to, hindi kayo ito yung, uy, natutuwa naman ako, kasama kita today. Next week, wala siya today. Next week, uy, nandito ka uli. Next week, wala ka na naman. Papatay-patay. Ang sakit sa ulo, di ba?
Kaya masakit talaga ulo ng mga lingkap group leader pag yung mga kasama nila papatay-patay, pawala-wala eh. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, steady ka na. Oh, wag ka nang pawala-wala, di ba? Bakit? Kailangan tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Amen? So my question is this, yes, we've been trying to behave and be a good Christian, but where is that anointing? As I was saying kanina, napakahalaga that when God uses us to be the salt and light of the world, ipipreach natin ang gospel of Jesus Christ. Pero kailangan may anointing yun from the Lord. Kailangan yung sinasabi natin is anointed by God's word. Bakit? Ang anointing, yan ang supernatural effectiveness eh. Nagiging effective ka kapag ikaw ay anointed. Amen? Ang sarap kaya, no? Na alam mo that you are anointed by the Lord for such a time as this. Kasi kapag anointed ka, ibig sabihin lang, ganito yan, ano? Yung anointed, may proseso yan. Nilalangisan yan. Kaya actually, yung anoint from the Hebrew, scrub. So, ini-scrub mo yung langis. At pag i-scrub mo yung langis, ibig sabihin yan, nasi-set apart siya. Sa dami-dami ng tao, siya yung pinili mo. At pagkatapos niyang ma-set apart, nire-release ng Lord ang power niya. Gets? So, lalangisan mo, pag nilangisan mo, binubukod mo yun. Ibig sabihin, sa dami, okay, for example, in the Old Testament, ang mga inaanoint, mga hari, prophet, mga priest, kahit yung ordinaryong bagay sa temple, ordinaryong gamit lang yan, nabibili kung saan-saan, pero pag pinahira na ng langis, anointed na siya. Ibig sabihin, binukod na siya. Hindi na siya basta ordinaryong lalagyan. Amen? Bakit? In-anoint na siya, ibig sabihin ng anointing, may approval na mula sa langit. So pag in-anoint ka ng Panginoon, approve ka ng langit. Para sinasabi ng langit, kung ano sabihin niyan, yun yung mensahe ng langit. Aprobado ng langit, kinonsecrate. Tama? Amen? Tanungin mo katabi mo, oily ka pa ba? Amen? May langis pa ba? Yun ang tanong eh. Kasi kung anointed talaga tayo ng ating Panginoon, kailangan yung langis nananatili. Amen? Ang problema sa marami sa atin, mat na eh. Tuyong-tuyo. Nako, magandang wake-up call sa bawat isa sa atin. Kailangan mong maging oily. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong maging oily. You need the oil of the Holy Spirit so that you will bring fire wherever you are. Amen? Symbolic yan ng approval ng langit na bawat isa sa atin. That once you anoint somebody, minamarkahan mo yung tao na yon. As sinasabi mo, representative na ito ng langit. Katulad ni David, look at this. Tignan nyo nagagawa ng anointing. 1 Samuel chapter 16 verse 13. Everybody read this with me. 1, 2, 3, go. So Samuel took a horn of oil. So may oil. Correct? So kumuha daw si Samuel ng horn of oil, everybody, and anointed him. So may langis, pinahiran, anoint nga eh, in-scrub. Nung in-scrub, ano nangyari? In the presence of his brother, and from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. See? Pag ang isang tao, pinahiran mo ng langis, automatic nagre-release ang Diyos ng power. Bakit? Set apart na siya eh. Hindi na yan ordinary yung shepherd, hari na yan. Sa mata ng tao, shepherd pa. Pero sa mata ng langit, approved na yan. Hari na yan. And from that day on, ang sabi ng scripture, the Spirit of God came what? Came powerfully upon him. Church, I want to encourage you. Kailangan may anointing tayo. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, anointing is the key. Ang sabi ng scripture, anointing breaks yoke. Walang ibang bagay na nakakapag-break ng yoke, ng bondage, kundi yung anointing na meron tayo. So don't just sing. Be an anointed worship leader. Don't just dance. Be an anointed dancer. Don't just speak. Be an anointed preacher of the Word of God. Because we need the anointing of God sa lahat ng ating ginagawa. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Why? Because without the anointing of God, everything will be routinary, everything will be mechanical. No wonder many Christians in our generation are exhausted, burnt out, and ineffective. They have the fruit, but they don't have the fire. Hindi naman masamang mabait. Hindi masamang patient. Hindi masama ang self-control. In-emphasize nga natin yan for 2 weeks. Pero halimbawa, kung may sunog po sa inyong barangay, wag naman sana. Kung magkakasunog, sino tatawagin nyo? Tubero? Sino po tatawagin ninyo kapag may sunog? Bumbero. Now, kapag dumating yung bumbero, nasusunog na yung buong community, hindi pa sunog bahay mo, pero malapit na. Naranasan ko yan eh.
yung malapit na yung sunog sa bahay namin, magpapanik ka talaga eh. Pag nakakita ka ng bumbero, Sir, patulong naman. Palagyan naman po ng tubig yung ano. Eh kung may lumapis sa yung bumbero, sabi niya, huwag ka mag-alala, sir. Be patient. Maging pasensyoso po kayo. Mabuti ang Diyos. Andito po ako, gagabayan ko kayo, hindi ko kayo iiwan kahit ano mangyari. Sir, nasunog na yung kapitbahay, kami na po yung susunod. Huwag ka mag-alala, anak. Napakabuti ng Panginoon. Eh kahit bihis na bihis pa yan, kahit mabait pa yan, kung walang tubig yan, walang silbi. Correct? Bakit? Ano pumapatay? Tubig ang pumapatay sa apoy. And he was there in the first place para patayin yung apoy. Eh pumunta nga, mabait naman eh. Ano masasabi? Mabait eh. Di ba? Hindi natin kailangan ng mabait na bumbero sa ganung sitwasyon. Ang kailangan natin bumberong may tubig. Come on now. So as a Christian, pag may demonic forces na, may nasasaniban, tinawag ka. Mabait ako eh. Ayokong pagtaasan ng boses sa mga demonyo eh. Mahirap, di ba? Walang mabubuhay. Ang kailangan ano? Kawan ng Diyos. Ang kailangan dyan, soldier ng Panginoon. Yung kayang makipaglabanan. Bakit? Meron siyang kapangyarihan. Amen. Marked by the Lord to do the things that God wants them to do. Kaya sabi ni Apostle Paul, fan into flame. Paypayan mo yung apoy para lalo siyang magningas. Kasi pag nawala yung apoy na yan, sayang ang lahat ng bagay. Make sure that your fire, yung passion, yung dedication mo sa Panginoon, nandun pa rin. That every time you serve, nandun ang excitement. Kahit na 10 taon mo na ginagawa, nandun ang excitement. And I say this with all humility, for 25 years that God has used me to serve this ministry, to serve this church, every single time that I came here, hindi lang pag Sunday, every time I go to the office, nandun lagi yung excitement. Because I know that God is going to open new doors of opportunity. Laging nandun yung fire, laging nandun yung excitement, laging nandun yung pagmamahal natin sa Panginoon, at yun ang nag-i-enable sa atin para lalo mag-alab para sa kanyang kalwalatian. Amen? I don't know who is this for. Let's land this plane. Na kahit pa bumagsak ka, kahit pa nagkasala ka, gusto ng Diyos ibalik yung fire sa puso mo. Hindi porket bumagsak ka, natapos na rin ang purpose ng Diyos sa'yo. Si David, on fire, anointed. Amen? Pero nagkamali. He committed an adultery kay Bathsheba habang nagtitake a bath. Pero nung na-realize niya ang kanyang pagkakamali, nung na-realize niya ang kanyang mistake, one time he was writing in the book of Psalms, sabi niya, Lord, cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. What a prayer. Sabi niya, Lord, alam ko ako pa rin ang hari. Nasa posisyon pa rin ako. Pero pag wala yung presensya mo, pag wala yung kapangyarihan, sayang yung lahat ng to. So please lang, Lord, wag mong tatanggalin yung presensya mo sa buhay ko. Cast me not away from your presence, O God. Take not your Holy Spirit from me. And he went on to say, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Psalms 51 verse 11 to 12. Why? Ang sabi ni David, naku Lord, hindi ko po afford. Hindi ko kaya na mawala ang presensya mo sa aking buhay. Yes, may talent ako. Yes, may gift ako. Yes, nilangisan ako. Pero kung hindi mo ako sasamahan, Panginoon, kung hindi mo i-restore yung joy na nawala sa akin, alam kong dahil sa pagkakasala ko, nawala yung joy, nawala ng passion, nawala ko ng gigil sa aking ginagawa. But please, Lord, cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. Ibalik mo po ako dun sa unang araw kung saan ko naramdaman yung tunay na fire. Ibalik mo ako dun sa panahon na naaalala ko, Lord God, kung paano mo binago ang aking buhay. Kaya mga kapatid, let me just remind you, kung may ginawa ang Diyos sa buhay mo, huwag mong itigil na i-testify yung bagay na ginawa ng Diyos sa iyo. Sabihin na nilang paulit-ulit ka, ulitin mo pa rin. Bakit? Kasi every time inuulit mo yan, napapaalala sa iyo kung paano ka sinalba ng Panginoon, kung paano ka pinagaling ng Panginoon, kung paano kumilos ang Panginoon sa iyong buhay. Cast me not away from your presence. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Even though you are tired, even though pakiramdam mo, hindi mo na maramdaman ng Panginoon and you wanted to quit. And maybe some of you are experiencing the same thing. That you've been in the ministry for quite some time. You've been attending the church for decades. And everything feels like what?
3 p.m. na naman, atin na naman ako. Doon na naman ako uupo sa favorite kong upuan. Pagdating ng praise and worship, tatayo ako. First song, ganun-ganun muna. Second song, tapos mag-welcome remarks yan eh. Welcome remarks yan. Ay wala, binago nila. Pero next yan, worship yan. Worship yan. Tataas ako. Everything is routinary. And you're tired. Pagod ka na rin. And when I was studying this, I remember Prophet Jeremiah. Prophet Jeremiah was used by the Lord mightily. Mula pa nung bata siya, inanoint na siya ng Panginoon to be a spokesperson of the Lord. Pero katulad ninyo, katulad ko, si Jeremiah gusto na rin sumuko minsan. Naranasan din niya yung naranasan natin. Na gusto na natin mag-quit kasi napagod na tayo. Na ginawa ko lang naman to para sumunod sa iyo. Pero ang ending, Lord, nagulpi pa ako. Ano sabi ng Jeremiah 20 verse 9, and I will close with this. But if I say, I will not mention His word or speak anymore to His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in, and indeed I cannot. Now think about this. Si Jeremiah na propeta, tinawag ng Panginoon at such a young age. Tinawag ng Lord para maging spokesperson. Imagine niyo to, tinawag na siya ng Panginoon, sumunod na siya sa Panginoon, na persecute pa siya. Ginulpi siya, binugbog siya, inalipusta siya. For what reason? Dahil lang pinipreach niya ang Word of God. At dahil sawang-sawa na rin siya. Grabe, sinunod ko na nga ang Panginoon, naghihirap pa rin ako. Sinunod ko na ang Panginoon, nagulpi pa. He reached his breaking point. Grabe, Prophet Jeremiah, think about this, reached his breaking point. And he said to the Lord, Lord, pagod na po ako. I want to quit. Amen? Look at that verse again. That's what it meant nung first statement. Tignan niyo, sabi niya, Lord, ayoko nang i-mention ang salita mo. Ayoko nang magsalitang muli. Pero yung propeta ka, ayoko na. Ayoko na magsalita. Ayoko nang i-preach ang word. Ibig sabihin, he's had enough. He's tired already. He wants to quit. Even this good anointed prophet is tired, persecuted, misunderstood, and wanted to quit. To the point na spokesperson ka, pero sabi mo, tatahimik na ako. Spokesperson ng Panginoon, pero hindi na ako magsasalita. Hindi ko na ipoproklama ang salita at pangalan ng ating Panginoon. Pero watch this. Pero sabi niya, pagod na po ako, ayoko nang i-mention ang salita mo, ayoko nang magsalita ng patungkol sa iyo. Pero yung word mo, Lord, na nasa puso ko, parang apoy. Parang apoy that shut up into my bones. Sumusuot sa kaibuturan ng aking buto, na kahit pigilan ko ang sarili ko kasi ayoko na, lumalabas ng kusa. Bakit? May fire from within. Gusto niya na mag-quit, pero may fire that is shutting up into his bones, that he cannot help it. Kasi pag yung tao talagang tinawag para magsalita, hindi mo mapapatahimik. Come on now. Bakit? Every time you read the Word of God, every time you go back to the Word of God as your foundation, you cannot help yourself. Gusto ko nang uminto, gusto ko nang sumuko, pero pag naalala mo ang salita ng Panginoon, bumabalik ulit sa mga buto mo. Kung bakit mo nga ba talaga pinaglingkuran ng Panginoon? Kung bakit mo nga ba talaga tinanggap ang Panginoon? Bakit mo nga ba talaga binigay ang buhay mo sa ating Panginoon? Napakabuti ng Diyos, pinapahirapan pa niya tayong mag-backslide. Napakabuti ng ating Panginoon, pinapahirapan niya pa tayong sumuko. Bakit? Every time na maiisip nating sumuko, ibabalik ng Panginoon yung mga salita na tutusok sa ating mga puso and will shut up into our bones. Bakit mga kapatid? Kasi alam ng Panginoon, this word is exactly what we need. Kakaiba ito. Merong internal force na every time gusto niya na mag-quit, tinutulak siya ng internal force. Tinutulak siya ng intense force para bumalik ka. Bakit? Parang si Peter, gustong mag-backslide. Pagkatapos mamatay ni Jesus Christ, gustong bumalik sa pangingisda. Ang sabi ng Lord, tingnan mo kung makakahuli ka. Wala siyang nahuli. Bakit? Pinahirapan ng Lord yung pagbabackslide ni Peter. Hindi ka ba nagtataka kung bakit gusto mo na mag-quit? May mga magte-text sa'yo, may mga magpa-follow up sa'yo, may mga magpapaalala sa'yo, ibabalik ka dun sa salitang tinanggap mo, salitang pinaniwalaan mo, salitang pinaglagakan mo ng pananampalataya ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Gusto ng Diyos na mabuhay uli yung apoy sa iyong puso. You are gifted and talented, but God wants you to go back to the Word of God.
nakakatulong ang Sunday service, nakakatulong ang Lingkab group, nakakatulong ang Grow Track. Pero ang pinaka-basic pa rin, back to the Word. Back to praying. Basic po yan. And listen to me. Kahit na gano'n ka na po ka-advance sa pananampalataya mo, nobody can outgrow the basic of reading the Word of God and praying. Kahit na gano'n ka nakatanda sa ministry, 40 years, hindi mo pa rin ma-outgrow to. Ilang beses ko na nabasa yan. Basahin mo uli. You will never outgrow the basics of reading the Bible and praying. And every time you remind yourself that even though you go through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, for God is with me. Lord, thank you. Kala ko mag-isa na lang ako, pero nandyan ka po pala, Panginoon. Marami pong salamat. It is shutting up into your bones. Nare-renew yung fire mo. Sabi mo, susuko na ako, parang feeling ko, wala naman akong kakampi. Parang pinagtutulungan nila ako. Nabuksan mo. Psalms 46 verse 1. The Lord is your refuge and your strength, the very present help in times of trouble. Naku, patawarin mo ako, Panginoon. All this time, akala ko nag-iisa ako. Pero nandyan ka pala para ipagtanggol ako. The Word of God is shutting up into your bones and reminding each and every one of you, you need that fire. Balikan mo yung fire na yung kapatid. When was the last time you open up your Bibles and really listen to it and allow the Word of God to shut up into your bones? You need that fire into your bones. And just as this Word is penetrating to your bones, sa Tagalog, tagus sa buto, ang kanyang mga salita, hayaan mo na every time you read the Word of God, face to face or screen to screen, allow the Word of God to ignite that fire into your bones. Alam mo, na-realize ko, kaya si Jeremiah, kahit gusto niya mag-quit, hindi siya makapag-quit. Kasi hindi niya lang binalikan yung apoy, na-encounter niya yung flame, ang ating Panginoon mismo. Kasi once na na-encounter mo ang Diyos, at may ginawa ang Diyos sa buhay mo, hindi ka na makakabalik. Hindi ka na babalik. Kapag cancer survivor ka, hindi ka na babalik kasi maalala mo lang na nung may cancer ka, tinulungan ka ng Panginoon. Na sinabi ng doktor sa iyo 3 months, 30 years later, buhay ka pa. Babalikan mo lang yung ginawa ng Lord sa iyo na yon, and that fire will shut up into your bones. Tatagos sa iyong buto. At marirealize mo, Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Totoo nga, Panginoon. Salamat sa gift, salamat sa talent, pero mas marami salamat sa mga salita mo na sumusuot sa aking buto para magpaalala sa akin na wala talagang imposible sa iyo. Come on now, palapakan natin ang ating Panginoon. He's good! Hallelujah! 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 Everybody stand to your feet. High five at least 3 tao, sabi mo sa kanya, apuyan ka ng Panginoon sa mga oras na ito.